Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Palagpagan natin pinakamahal na panggadbisyo po, the beloved Coral Group po, mga minamahal. Tayo po tumayo muna, temporary po, mga minamahal, para sa banal na salita. Dahil itong beloved mahal mga ral, itong beloved preacher Jojo Abad. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, my beloved brother Mario Ryan. Minamahal, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Pagpalain po tayong lahat ng ating buhay na Diyos. Amang banal di sa dakila, Diyos na papagpala, sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan, Kristo Jesus, kami nagpapaabot ng aming papuri, ng aming pagsamba, ng aming pagpapasalamat, pagdadakila, sa iyong marilag na pangalan, mahal na Panginoong Jesus. Salamat sa iyong matamis na presensya. Salamat sa pagkilos mo ng mainam sa aming kalagitnaan. Damang-dama po namin, mahal na Panginoong, pag-comfort mo sa bawat iya sa amin. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig, mahal na Panginoong, tunay na dakila ka. Sa oras nito, sa aming pag-aaral ang mga banal mong salita na sa pagkain ng aming kaluluwa, buksan mo ang aming puso, mahal na Panginoon, ang aming pangunawa. Lubos naming maunawa ng kalooban mo, mahal na Panginoon, magyabang lingkod, tanisaga ng aking wala po akong magagawa. Anoint thy words, there is Lord. Put thy words in my mouth to the leading prayer for beloved honorable pastor. In the mighty name of Jesus, aming sinasaway lahat ng demonyong adlang at pag-alinlangan. Gawat lalang ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say, Amen. Purihin at luwalatiin po ang ating dakilang Diyos, maminamahal. At bago pong lahat, aking po munang pinapaabot ang pinakamataas na kapurihan, kaluwalhatian at pagsamba ay nauukol pa lamang sa ating buhay at mapagpalang Diyos sa matamis at makapangyarihang pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. And we give double honor and respect to our dearly beloved honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeda, the in-time prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teaching, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, our beloved children, all blessed Almeda family. At magandang gabi po sa ating beloved ordained preacher, beloved Kuya Andy Binyas, sa kanya pong buong pamilya, at ganoon din naman sa ang beloved ko preachers, beloved ko workers, sa mga katuwang sa banal na ubasan ng mahal na Panginoong Jesus. At kung meron man tayong bisita sa oras dito, ay welcome po sa banal na gawain ng mahal na Panginoon, sa ating pong mga webcast viewer. Happy viewing po sa inyo pong lahat, at patuloy po ninyong antabayanan ang banal na gawain ng ating buhay na Diyos. At sa lahat ng ating minamahal at kinigili po nating mga kapatid na narito, pinagpala po tayong lahat sapagkat nakasunod po tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Sabi ng Biblia, isang pinakamabuting bagay ang magbigay papuri at magpasalamat sa mahal na Panginoon. Although na ang buong mundo, mga minamahal, ay talagang nababahala sa mga pangyayari, ngunit batid ko po na tayo pong mga anak ng Diyos ay panatag ang ating kalooban dahil meron tayong Diyos na alam natin na tapat sa lahat ng kanyang mga pangako, sa lahat ng kanyang mga salita, mga minamahal. At sa ating pong pagpapatuloy, ating po muna basahin ang talatang ito. Aklat po ng Santiago, ang kabanatay 5. Ang talata po ay 16 hanggang talatang 18. Kindly po, ating beloved, o 17 lang pala, mga minamahal, 16 after verse 17. Libro sa Santiago, Magsimula tayo sa verse 15 hanggang 17. Kapitulo 15. Kapitulo 5, versikulo 15. 15 hangtod sa 17. Ug ang pagampo nga inubanag pagtuo magaayo sa masakiton. Ug siya pagabangunon sa Ginoo ug kun siya nakasala man siya pagpasayloon. 16. Busa ngadto sa usag-usa magsinugiray kamo sa inyong mga sala ug pagampo kamo alang sa usag-usa aron kamo mga ayo. Ang pangamuyo sa taong matarong dakog kahimuan inigampo niya. Amen. 17. Si Elias mo'y usa ka tawo nga sama kanatog kinaiya. Ug siya nagampo pag-ayo nga dili unta magulan ug wala tuod magulan sa yuta sulod sa 3 ka tuig ug 6 ka bulan. Amen. 18, diretso 18. 18. Unya siya nagampo pag-usab ug ang langit nagpaulan ug ang yuta mipaani sa iyang abot. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Sa verse 16, mga minamahal, tutukan po natin yung word sa Biblia na the effectual, fervent prayer of a righteous man
availeth much, mga minamahal. Sabi ng Biblia, yung mainit at maningas na panalangin ng taong matuwid, mga minamahal ko, ay kapaki-pakinabang. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng Biblia, mga minamahal, para maging effective yung prayer natin, makita mo, mga minamahal ko, sa verse 16, tayo po ay maghayagan, mga minamahal ko, ng ating mga kasalanan sa isa't isa. Amen? Ipanalangin natin ang isa't isa, mga minamahal, upang, mga minamahal, makamtan natin yung ating mga hinihiling. Everybody shout, praise the Lord. Sapagkat sabi ng Biblia, mag-start tayo sa confession, mga minamahal, yung acceptance na tayo po'y makasalanan, mga minamahal, tayo po'y nagkulang, nagkamali, at kailangan natin ng tulong ng mahal na Panginoon dahil batid nating lahat, mga minamahal, na wala tayong magagawa kung wala ang mahal na Panginoon. Ito pong senaryo na ito pong pandemic na ito pong mga minamahal, COVID-19 na ito, wala tayong magagawa sa ganang atin lamang. Ngunit batid natin na may magagawa ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya ganun na lamang po, mga minamahal ko, yung ating mga minamahal paglapit sa banal na paanan ng mahal na Panginoon. Tayo po'y nananalangin, tayo po'y nagsisisi, tayo po'y nagpapakumbaba, mga minamahal, hinahanap natin yung mukha ng mahal na Panginoon. Dahil sabi ng Biblia, if my people called by my name humble themselves, sabi ng Biblia, seek my face, pray, and turn from all their wicked ways. Kapag ang aking mga tao na tinawag sa aking pangalan, sabi ng salita ng mahal na Panginoon, kapag sila'y magpakumbaba, amen? Anong sunod? Kapag tayo po'y magpakumbaba, sabi ng Biblia, ang susunod doon ay hahanapin natin ang mukha ng mahal na Panginoon. Tayo po'y mananalangin, tatalikuran natin ang lahat ng ating maruruming mga lakad. Ang pangako ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ang ating mga panalangin ay Kanyang pakikinggan. Patatawarin niya ang lahat ng ating mga kasalanan at ang sakit ng ating mga lupa ay pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung point ko po doon, yung panalangin ng isang taong matuwid, the prayer of a righteous man, it is singular, isang taong matuwid. Kapag ang isang taong matuwid, mga minamahal, ay manalangin sa ating mahal na Panginoon, ang kanyang panalangin ay kapaki-pakinabang. Imagine ha, isang tao lang na matuwid, kapag manalangin siya sa mahal na Panginoon, yung prayer niya ay maraming mapapabuti. Yung panalangin niya ay maraming makikinabang. Yung panalangin niya ay magiging pagpapala. Yung panalangin niya ay magiging kapaki-pakinabang. Isang tao lang na mabuti. How much more kung maraming matutuwid ang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Isang tao nga lang na matuwid. Sabi ng Biblia, ang kanyang panalangin ay kapaki-pakinabang. Mainit, maningas na panalangin ng taong matuwid ay kapaki-pakinabang. Isang tao lang na matuwid. Dito ilan tayo na nanalangin? Buong Luzon, buong Visayas, buong Mindanao, through the leading prayer of our beloved Honorable Pastor, mga minamahal, sama-sama tayong nananalangin, sama-sama tayong lumuluhod, mga minamahal, sa ating buhay na Diyos, na ang makapangyarihang kamay ng mahal na Panginoon ay kumilos at bigyan ng lunas ang problema na kinakaharap ng ating bansa. Ito po'y blessing in disguise. Amen? Blessing in disguise po ito. Dahil yung mga backslider may posibilidad na bumalik. Di ba? Siyempre, mangangamba ka sa pangyayari kapag alam mo ang salita ng mahal na Panginoon, nataniman ka ng salita ng Diyos, at sa ganitong mga senaryo, sa ganitong mga pangyayari, mga minamahal, hindi po imposible na yung mga kapatid natin na tumalikod sa mahal na Panginoon, maalala nila ang ating mahal na Panginoon. Nung Sunday nga, tinuro sa akin ni beloved brother Marvin, yung isang kapatiran natin na matagal ng backslider, umattend, mga minamahal ko nung linggo, di ba? Amen. Everybody shout praise the Lord. Maaring maging blessing in disguise ito. Yung mga nanlalamig ay uminit. Yung mga mainit, mga minamahal, ay lalong uminit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Although na ito po'y nagiging mga minamahal pangamba sa buong bansa. Mga minamahal ng Pilipinas, hindi lang sa buong bansa ng Pilipinas, maging sa buong mundo, dahil ilang bansa pa lang ang nakocontain, mga minamahal ko, ng virus na ito. Ibig sabihin, mga minamahal, wala na po sa kanila yung virus na ito. Ngunit sa ating bansa ay nagsisimula pa lamang. Ganun pa man para sa atin, mga minamahal, hindi po natin ito ipinanalangin. Ngunit mga minamahal, lahat ng bagay na nagaganap sa ating panahon ngayon ay ipinahintulot ng Panginoon at may mabigat na dahilan ang ating buhay na Diyos.
Amen? Naniniwala po ba kayo na may dahilan ng mahal na Panginoon? Bakit niya pinahintulot ang mga pangyayaring ito? Dahil ang ating mahal na Panginoon, He is reasonable God. Siya po'y makatwiran na Diyos. Walang pangyayari na ipapahintulot ng mahal na Panginoon na wala siyang mabuting layunin para sa iyo, para sa akin, para sa atin na mga naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. So we believe 100% may purpose ang mahal na Panginoon. We believe 100% may reason ang Diyos. Bakit niya ipinahintulot ang pangyayaring ito, mga minamahal? At alam ko po, ito po'y isa sa paraan ng mahal na Panginoon. Parang lahat ng mga Kristiyano sa buong bansa, mga minamahal ko ng Pilipinas, maging mga minamahal sa buong Jesus Miracle Crusade International Ministry member, lahat po tayo ay nagkakaroon ng one accord prayer and fasting, mga minamahal, na isang bagay na kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Si Elijah, nakita niya yung pangyayari, mga minamahal, sa bansa ng Israel. Nalulungkot si Prophet Elijah sapagkat ang mga tao ng Israel ay nakalimot na sa mahal na Panginoon. Sila'y sumasamba na sa mga inanyuang larawan, sa mga Diyos-Diyosan. Nakalimutan nila ang Diyos ni Abraham. Nakalimutan na nila ang Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, ang Diyos na makapangyarihan ng Israel. Sila'y nananampalataya na, mga minamahal, sa mga inanyuang larawan, nalinilok ng kamay, mga minamahal ko ng tao. Hindi na sila nagpupuri, hindi na sila sumasamba sa mahal na Panginoon. Nakita ni Prophet Elijah na ang bansa ng Israel ay unti-unti nang lumalayo sa kalooban ng mahal na Panginoon. And then sabi ng Biblia, mga minamahal, na nalangin si Prophet Elijah sa mahal na Panginoon na hindi umulan sa loob ng 3 taon at 6, mga minamahal ko na buwan. Amen? El Nino sa ating panahon, yan po'y matinding drought. 3 years and 6 months. Yung mga balon ay natuyo. Yung mga ilog ay natuyo. Yung mga bukal ng tubig na pinagkukunan nila ng inumin ay natuyo. Walang hamog, walang ulan na pumapatak galing sa langit. Ni hamog, walang pumapatak sa lupa. Imagine 3 years and 6 months na matinding droughts, mga minamahal. Ang mga damo na pagkain ng hayop ay namatay. Ganon din naman ang mga hayop. Siyempre, wala na silang kakainin dahil ang mga damo na pagkain ng mga hayop ay namatay. Pati ang mga hayop nila ay namatay. Hanggang ang bansa ng Israel, ang mga tao ng Israel ay dumaranas ng matinding kapighatian, mga minamahal. Doon pa lamang nila naalala ang Diyos ng Israel. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Ganon minsan ang tao. Kapag walang problema, paisi-isi lang tayo sa paglilingkod. Ganon minsan, kahit tayo pong mga Kristiyano, kapag walang ganitong mga tensyon sa paglilingkod natin, minsan pabanjing-banjing tayo sa pagsamba, pabanjing-banjing tayo sa pagdalo, pabanjing-banjing tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya minsan, ipinapahintulot ng mahal na Panginoon ang ganitong pangyayari. Ito po'y wake-up call ng mahal na Panginoon upang tayo po'y mga minamahal maging mainit at maningas sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Siyempre, yung ganitong pangyayari, hindi ka pwedeng magpalamig-lamig. Kailangan madaling araw pa na, gigising ka na. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Lalong-lalo na kung may mga loved ones ka sa Maynila, may anak ka, may kapatid ka, may mga mahal ka sa buhay na nandoon sa Maynila na prone, mga minamahal ko, para po sa COVID virus na ito, COVID-19 na ito. Kailangan mo mag-pray na, Lord, mga loved ones ko, mga kapatid ko, kamag-anak ko, mahal na Panginoon. Ingatan mo sila at proteksyonan. Huwag mo sila nga hayaan na maapektuhan, magkaroon ng ganitong matinding karamdaman. Di ba? Hindi ito yung time na magpalamig-lamig tayo. Hindi ito yung time na magpabansing-bansing tayo sa paglilingkod, sapagkat itong panahong ito, batid natin na kailangan natin ng tulong ng mahal na Panginoon. Kailangan nating mahipo ang puso ng Diyos na sa magitan ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon ay tunawin ng Diyos yung virus na ito. Yung bala nga, mga minamahal, natunaw sa pangalan ni Jesus. May kapatiran tayong nag-suicide, nagbaril sa utak, mga minamahal, yung bala hindi lumabas, na-stuck sa loob ng ulo. Sabi ng doktor, kapag kunin ang bala na yan, ang bata ay mamamatay. Dahil maraming ugat ang masisira, mapuputol. Kaya kung hindi naman kukunin, ang bata ay bibilang lang ng ilang araw para mabuhay. Nag-isip ang magulang. Wala po siyang ibang magawa. Sa kanang kanya, wala siyang magagawa. Tinawagan niya ang bala, pastor.
through phone, through telephone, prinay over ng mahal na pastor. Yung pasyente na yun, ang bala ay nandoon sa loob ng utak. Ipinanalangin ng mahal na pastor na sa pangalan ni Jesus, ang bala na yan na nasa loob ng ulo ng bata ay tunawin sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi ng mahal na pastor, maghintay kayo ng 2 oras. Pagkatapos ng 2 oras, x-ray nyo ang bata sa loob ng utak. Tingnan nyo kung nandyan pang bala. Mga minamahal, iniskan yung ulo ng bata. Purihin at luwalatiin ang ating mahal na Panginoon. Wala na doon ang bala. Oh? Ang bala ay kalang-kayang tunawin ng Diyos. Ito pa kayang virus nito, wala pong mas makapangyarihan pa sa panalangin ng mga taong matutuwid. Kaya sabi ng Biblia, the prayer of a righteous man availeth much. Sabi ng Biblia, si Elijah ay ordinaryong tao katulad lang natin. Nauuhaw, nagugutom, napapagod, inaantok, kagaya sa atin. Pero mga binabal, although na si Elijah ay tao lang, pero ang kanyang puso ay malinis. Ang kanyang puso ay matuwid. Lumalakad siya sa kalooban ng mahal na Panginoon. Ipinapabuhay niya ang salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya yung favor ng Diyos ay palaging nasa kanya. Kapag manalangin siya, ang panalangin niya ay tinutugon ng mahal na Panginoon. Amen? Alam niyo sa Maynila, nangyari po yung El Nino na ito in between year 1991 and year 1992. Nagkaroon ng El Nino sa Maynila, apektado ang buong Metro Manila sa supply ng tubig. Bakit po yung mga minamahal, 2 Lamesa Dam o 2 dam, isang Angat Dam at Lamesa Dam, na doon kinukuha ang supply ng tubig para i-supply sa buong Metro Manila, ay natutuyo na, mga minamahal. Hindi na po ito makuhaan na nila ng tubig dahil ito'y sa loob ng mga minamahal, halos 1 taon na drought sa dako ng Metro Manila. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Hirap na hirap, mga minamahal ko, ang ating mga kapwa Pilipino sa kanilang lugar. Ngunit totoo ang Diyos dahil ang Diyos ay kasama natin. Dahil ang gawain ito ay may propeta ng Diyos, mga minamahal, na ang kanyang panalangin ay pinakikinggan ng Diyos. Ang kanyang panalangin ay tinutugon ng ating mahal na Panginoon. Nanalangin ang mahal na pastor at that time, May 10, year 1992, ang inyong abang lingkod. Ako'y nandoon sa panahon na yung buhay akong patotoo na yung araw na yun, grabe ang init, sikat ng araw. Wala kang makikitang ulap, mga minamahal. Kahit ako nagtatanong, Lord, uulan nga ba? Dahil at that time, ako'y batang-bata pa lang, mga minamahal. Hindi pa sapat ang aking pananampalataya. Ngunit alam ninyo, nagulat ako pagtayo ng mahal na pastor, nanalangin ng mahal na pastor, kasama ng buong congregation. Mga minamahal, ilang buwan na walang patak ng ulan. Nanalangin ang mahal na pastor, mga minamahal, nag-ipon ng maitim na ulap. Bigla po itong umulan ng napakalakas na ulan. Yan ang isa sa patunay ng ating mahal na pastor ay totoong propeta ng Diyos. Dahil ang kanyang panalangin hindi biro. Propeta lang ang makakagawa na ipanalangin na umulan, ilang buwan na walang ulan at that time. Ngunit ang mahal na pastor, dahil siya malapit sa mahal na Panginoon, ordinaryo lang siyang tao katulad natin. Mga minamahal, ngunit ang kanyang puso ay dalisay, ang kanyang puso ay sakdal, ang kanyang puso ay malinis, ang kanyang puso ay banal, ang kanyang puso ay karapat-dapat. Kaya't ang kanyang panalangin ay tinugon ng mahal na Panginoon. Katulad sa atin, tayo'y ordinaryong tao lang, kagaya ni Elijah, kagaya ng mahal na pastor. Ngunit kung lalakad tayong matuwid, gaganap tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon. Yung virus na yan dito sa bansa ng Pilipinas, hindi yan tatagal sa pangalan ng mahal na Panginoon. Kung bumilang ng ilang araw, ilang buwan, mga minamahal, sa ibang bansa dito sa atin, Diyos, mga minamahal, ang ating pinupuri sa buhay at mga pangyarihan nating pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Sabi ng banal na Biblia, ipinanalangin uli ni Prophet Elijah, mga minamahal, na tumulo ang ulan. Mga minamahal, pumatak ang ulan sa panahon na yun. 3 taon at 6 na buwan na walang ulan. Ngunit nung manalangin uli ang propeta ng Diyos, ang kanyang panalangin ay tinugon ng ating mahal na Panginoon. Totoo, sabi ng Biblia, Psalms chapter 34, verse 17, kaili po, mga minamahal,
When the righteous cry, the Lord hear it. Amen? Kapag umiyak ang mga matutuwid, mga minamahal, napakahalaga ng luha natin. Basahin po muna natin ang talatang ito, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Libro sa Salmo, Kapitulo 34, versikulo 17. Na nagtuaw ang mga matarong, ong nagpatalinghog ang Ginoo, ong nagluwas kanila gikan sa tanan nilang mga kalisdanan. Amen. Amen. Ang Diyos nagluwas sa tanang ilang mga kalisdanan. Amen. When the righteous cry, the Lord hear it. Kapag umiyak ang matutuwid, mga anak ng Diyos na matutuwid. Amen. Yung kanilang luha, mga minamahal, ay mahalaga sa mahal na Panginoon. Alam niyo yung kabibi? Yung kabibi ba, mga minamahal ko, na nagkikreate ng perlas? Pagbuksan mo yung kabibi, may perlas sa loob. Yung perlas na yon, hindi yun biro before. Ilang taon before sila makapag-create, lalong-lalo na kung malaking perlas. Alam po ninyo saan galing yung perlas na yon? Yung perlas ng kabibi, yan ay galing sa kanilang luha. Every time na bumubuka ang kabibi, merong alon sa ilalim ng dagat, yung kanilang mata nalalagyan ng buhangin. Amen. Yung buhangin na yon, napupuwing sila, yung lang nagkukos na tumutulo yung luha nila sa kanilang mga mata. Day by day, months by months, year by year, ganun ang nangyayari. Tumutulo ang luha sa kanilang mata. Mga minamahal, yung luha na yun ay naiipon at nagiging perlas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Ganon din ang mahal na Panginoon. Yung mga luha na pumapatak sa ating mga mata, lalong-lalo na kung kailangan natin ng panalangin. Ito pong panahon natin ngayon, buong bansa ng Pilipinas, wala man tayong may tulong financially. Ngunit kapatid, ang panalangin mo ay totoong kapakipakinabang, mga minamahal ko, para sa problemang ito na ating kinakaharap. Palakpakan po uli natin ang ating mahal na Panginoon, di ba? Hindi natin alam na ganun pala kahalaga ang luha ng kabibi, nagiging perlas sa mahal na Panginoon. When the righteous cry, the Lord hear it. Kapag umiyak ka, kapatid, inaapi ka ng kapitbahay mo, inaapi ka ng loved ones mo, huwag kang gaganti, lumuhod ka, umiyak ka. Kapag may mabigat kang problema, gusto mo ng solusyon, lumuhod ka, umiyak ka sa mahal na Panginoon. When the righteous cry, the Lord hear it and deliver them from any kinds of trouble. Iniingatan sila, ililigtas sila ng mahal na Panginoon kapag manalangin ang mga taong matutuwid. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Maging aware tayo sa mga pangyayaring ito. Pero huwag tayong matakot. Amen? Hindi tayo binigyan ng espiritu ng katatakutan. Ang binigay sa ating espiritu ay espiritu ng katapangan, espiritu ng kapangyarihan, espiritu ng karunungan. Ang ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo pwedeng matakot dahil mga minamahal, kumbaga sa DNA bilang isang Kristiyano, wala po sa dugo natin mga minamahal ang matatakutin. Lahat ng Kristiyano na puspos ng espiritu ng ating mahal na Panginoon. Gaano man kalalaki ang mga problema na ating kinakaharap, panatag ang ating puso dahil alam natin na buhay at totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Yung mga taong wala sa Diyos, mga worldly, nangangatog ang kanilang tuhod sa takot. Sila yung pangamba, grabe ang kanilang pagkabalisa, grabe ang kanilang takot. May Diyos sila, pero hindi nila nakita kung paanong maghimala ang Diyos sa buhay nila. May Diyos sila, pero hindi nila nakita ang pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos sa mga buhay nila. Wala silang patotoo na naranasan. Hindi katulad natin, mga minamahal. Napakaraming himala nating nakita at naranasan sa ministeryo ito. Therefore, we conclude, mga minamahal, na kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano mang problema at kahirapan ang ating harapin. Last verse po, mga minamahal, Psalms 34:19 and 20. Kindly po, ating beloved Bible reader. Libro sa Salmo, Kapitulo 34, versikulo 19 hangtod sa 20. Daghan ang mga kagulanan sa matarong, apan ang Ginoo magaluwas kaniya gikan kanilang tanan. 20. Siya nagabantay sa tanan niyang mga bukog, walay usa kanila nga madugmok. Amen. Amen. Amen.
Many are the affliction of the righteous, but the Lord delivereth them all. Marami pong kapighatian ang nararanasan ng Christian. Start na naglingkod tayo sa mahal na Panginoon. Marami na tayong kapighatiang pinagdaanan. Marami na tayong problemang pinagdaanan. Marami na tayong pagsubok na pinagdaanan. But still, hanggang ngayon, narito tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Walang pagod na pinupuri ang Diyos. Walang pagod na sinasamba ang mahal na Panginoon. Walang pagod na itinataas natin ang pangalan ng ating buhay na Diyos. Dahil sabi ng Biblia, many are the affliction of the righteous, but the Lord delivereth them all. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Ang Diyos mismo ang nagbibigay sa atin ng kalakasan to overcome, to conquer, para ma-overcome natin, mapagtagumpayan natin yung mga pagsubok natin kinakarap dahil lumalakad tayong kasama ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat ka lang matakot kung wala kang Diyos. Dapat ka lang matakot kung wala kang nakitang himala. Dapat ka lang matakot kung wala kang nakitang pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos. Si David, napakalaki ni Goliath, pero si David hindi siya natakot kay Goliath dahil alam niya na kung malaki si Goliath, mas malaki ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Sa verse 20, sabi ng Biblia, kanyang iniingatan ang lahat niyang mga buto, wala isa man sa mga yaon ang mababali. Grabe yung salita ng mahal na Panginoon. Yung mga buto natin na iniingatan ng Diyos, ni isa man sa ating mga buto ay walang hahayaan ng mahal na Panginoon na mabali. Ang anumang buto, mga minamahal, sabi ng ating beloved Ate P, 365 verses, Genesis to Revelation, nakasulat sa Biblia, fear thou not, for I am with thee. Huwag kayong matakot, huwag kayong matakot. Maging aware tayo sa batas na ibinababa ng gobyerno. Pero huwag tayong matakot dahil buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi siya bato, hindi siya kahoy, hindi siya simento, siya'y buhay na Diyos. Diyos na nagpagaling ng ating karamdaman. Diyos na naglutas ng ating problema. Diyos na tumugon sa ating mga panalangin. Kasama natin siya hanggang sa wakas ng lupa. Yan ang pangako ng mahal na Panginoon. Awitan natin ang Diyos sa oras na ito. Purihin natin ang mahal na Panginoon. I come before your throne of grace. I find rest in your presence, in fullness of joy, and worship and wonder I behold your grace. Singing, what a faithful God have I. What a faithful God. What a faithful God. So faithful, Lord. What a faithful God have I. Faithful in every way. It's faithful God. Ang Diyos ay tapat palagi sa kanyang mga sinabi. We need to trust in Him. Magtiwala, magtiwala. Magtiwala, mananay sa mahal na Panginoon. Kasi may magagawa pa. Pinaman, may magagawa pa naman. Hallelujah. Singing, what a faithful God have I. What a faithful God have I. What a faithful God. What a faithful God
Purihin ka, mahal na Panginoon, sa inggit. Hallelujah. Our God is a faithful God. His promise is always upon us. Ang niyang pangako, ang pingan proteksyonan, tayo gabayan, di tayo matakot, di tayo binigyan ng espiritu pagkatakot. Kapangyarihan siya po magabay sa atin. Hallelujah. Hallelujah. Hindi tayo pabayaan ng Panginoon in times of trials, in times of crisis, in times of hardship, in times of calamity. He's always there. Pangako ng Diyos. I will never leave thee nor forsake thee. Pangako ng Diyos yan, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Itaas ang kamay, manalangin tayo. Habang naramdaman natin presensya ng Diyos, lahat tayo manalangin. Ibuka mang bibigyo, manalangin tayo. Naproteksyonan tayo ng Diyos, kabayan tayo ng Panginoon. Mga survive tayo sa mga trials, mga kalamidad dumating sa buhay natin. Hallelujah. Yes, opo, malapay yung sunat ng pinapinmalabing nobol pastor. Hallelujah. Panginoon, mga salamat sa presensyang pinadama sa amin. Panginoon, laging kami sa iyo, magsusumamo kami sa iyo, malapay Panginoon. Panghawakan mo kami, patatagin mo kami, ampingan, proteksyonan mo kami palagi. Lukuban mo kami kapangyarihan against sa mga virus ngayon, sa mga transkalabida dumating sa aming bansa, Lord. Pagpalain mo ang bansang Pilipinas, marami kababayan namin sa buong Luzon, Visayas at Mindanao, Lord, proteksyon ng mga gawain, mga station, mga gawa namin. Kapatiran, tulugan mo kami, mga survive kami, patuloy maglingkod sa iyo, sa mga trials dumating sa buhay, patatagin mo kami, palakasin mo kami noon, may lalakas naman ang palataya, sa pangalan ni Jesus, singgit, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Ipatong kami sa ulo nyo, tala tayo mag-rebuke. I-rebuke nyo, demons of virus, sumaska, hindi tayo alam, sa mga hangin, sige po, hallelujah. Ibabang yung kapangyarihan sa mga lagitaan, mga Panginoon sa lema ng pastor, papalain mo kami bang hinod, sige ngayon dayon, sa pangalan Jesus, I burn the prop darkness, demons, infirmity, sickness, and diseases, cast out supernatural, and the might of demons, o mga virus, sicknesses, problem, cast out from them right now, in the might of Jesus, in Jesus, receive healing right now, Jesus' name, amen pa sa Lord, hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang Diyos, maminamahal. Lahat tayo tumayo, maminamahal. Taas yung kamay, tayo po'y sumigaw ng malakas, 3 beses. Hallelujah pa sa Lord! Hallelujah pa sa Lord! Hallelujah pa sa Lord! Mga minamahal, iagin nyo sa boxes natin ang ating mga pledges sa puti nga box, 5 pesos pataas sa ating television, ang brown ay sa lupa natin. Mamilan yung mga pledges nyo po para sa ating crusade sa dako ng April 18-19 sa dako ng Midsayap. Palihog lang po. At patuloy po kami nanawagan, magkaisa kayo sa fasting and praying dito sa Pasol House, mga minimal, kaya wala tayong trabaho, walang mga negosyo, wala tanan. So dito tayo. Sabi na
God bless you, beloved Lord President Debenias. Manalangin po tayong lahat, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Opo, amang banal Diyos, yung may kaparensi lahat sa banal na pangalan ng aming mahal na Panginoong Isus. Unang dalangin sa aming ginagalang sa iyo. Wala Pastor, Evangelist Weldy Estrada Almeida. Salamat, mahal na Panginoon, sa tagumpay, dabal na gawain sa gabi ito, mahal na Panginoon. Salamat sa Institute for Solemn Song, sa mga testimony, hallelujah, sa mga kapulo, mahal na Panginoon, sa mga pagbibigay, hallelujah, hallelujah. Higat sa lahat, sa iyong banal na salita, nagpalala sa bawat isa sa amin. Salamat sa iyong presensya, pinadama mo, mahal na Panginoon, hallelujah, sa aming pag-uwi, sa aming tahanan, gabayan mo kami, patnubayan mo kaming lahat, mahal na Panginoon, ibalik mo kami, hallelujah, sa iyong banal na gawain, hallelujah, ito ang aming samudalangin sa banal na pangalan ni Jesus, in Jesus' name, amen. Praise the Lord, and praise the Lord. Amen. God bless you po, man. Maglaman way ta. We love the Lord. Our Jesus loves you.